Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang topic po natin sa oras na ito, sa gabing ito insyaallah, ito po ay mayroong kinalaman sa ating pagkakatay. Ito po ay mayroong kinalaman sa ating pagkakatay. Opo. At nalalaman po ba natin na ang pagkatay ay kabilang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay kabilang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag hindi natin ito isinagawa alang-alang kay Allah, bagkus isinagawa natin ito para sa mga Diyos-Diyosang sinasamba o di kaya para sa mga engkanto, ay mapapabilang po tayo sa mga magtatambal o nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu ana wa ana awwalul muslimin." Ang kahulugan po nito, mga kapatid, ay sabihin mo, O Muhammad, tunay na ang iyong pagdarasal. Sabihin mo sa mga tao, ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, nang sa ganun ay kanyang iparating sa mga tao na ang pagdarasal ni Propeta Muhammad, salati wa nusuki, at ang kanyang pagkatay, nusuk, wa mahyaya wa mamati, at ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan ay alang-alang lamang kay Allah Rabbil Alamin, Panginoon ng sanlibutan. La syarika lah, at walang pagtatambal nito kay Allah. Walang pagtatambal nito sa Kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. At ito ang inutos sa akin, at ako ang pinakaunang sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, awwalul muslimin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pagkatay, ang kanyang pagdarasal, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan ay nararapat niyang iaalay lamang sa nag-iisang tunay na Panginoon at hindi kailanman para sa mga Panginoong sinasamba ng mga tao, mga huwad na Panginoon dito sa sanlibutan, dito sa mundong ito. At napag-utusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin sa mga tao na siya ang pinakaunang sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbik, mag-alay ka ng pagdarasal sa iyong Panginoon at pagkatay. At pagkakatay, wanhar, pagkakatay. Opo. Sa hadith na isinalaysay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Isinalaysay ni Ali bin Abi Talib, sabi niya, sinabihan ako ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng apat na mga kataga or apat na mga pangungusap. Ang una, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ang laan, mga kapatid sa Islam, ay kung ating bigyan ng kahulugang pangtagalog, ito'y tinatawag na kinasusuklaman o di kaya ay sinusumpa ni Allah
kinasusuklaman o kaya sinusumpa ni Allah ang sino mang magkatay maliban pa sa Kanya. Magkatay na ang kanyang pakay ay maliban pa kay Allah. Ang laan at tardu min rahmatillah. Ang laan, ito yung pagtaboy ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang habag sa sino mang gumagawa ng mga ito. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Sinusumpa ni Allah ang sino mang magkatay na ang kanyang pagkatay na ito ay kanyang iaalay maliban pa kay Allah. Maliban pa kay Allah. Ang pangalawa, la'anallahu man la'ana walidayhi. Sinusumpa ni Allah, inilalayo, itinataboy ni Allah sa kanyang habag, sa kanyang awa, sa kanyang biyaya ang sino mang isusumpa niya ang kanyang mga magulang. Ang sino mang isusumpa niya ang kanyang mga magulang. Marami sa mga tao sa panahon natin ngayon, mapamuslim man o hindi Muslim, na kanilang sinusumpa ang kanilang mga magulang, itinataboy ang kanilang mga magulang. Hindi nila binibigyan ng anumang kaligayahan ang kanilang mga magulang. Marami sa panahon natin ngayon na ang mga kabataan ay kanilang ipinapaubaya ang kanilang mga magulang na lamang doon sa mga bahay ampunan, bahay ng mga matatanda. Yun ay kabilang sa pagsumpa sa mga magulang na dahilan upang ang taong sumumpa sa kanyang magulang ay isusumpa rin, itataboy ni Allah mula sa kanyang habag. Pangatlo, la'anallahu man awa muhdithan. Itataboy rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang habag ang sino mang taong tumulong o di kaya ay sumaklulo o di kaya ay ang taong kanyang tawag dito, kanyang tinakpan, itinago, yaong taong kinakailangang patawan ng kaparusahan. Yaong taong kinakailangang patawan ng kaparusahan. Halimbawa na lamang, mayroong tao na halimbawa na lamang mayroong taong nararapat patawan ng kamatayan dahil siya ay pumatay. Dahil siya ay pumatay, napasadya ang pagpatay. Ang taong ito ay kinakailangang patawan ng kamatayan. Siya ay nahatulan ng kamatayan pagkatapos ng paglilitis, pagkatapos ng paghukom. And then, ito ay itatago mo o di kaya ilalayo mo sa malayo upang hindi lamang mapatawan ng kamatayan. Yung pagtulong mo sa kanya, dahilan upang ikaw ay itaboy ni Allah mula sa kanyang habag. Dahilan upang ikaw ay itaboy ni Allah mula sa kanyang awa. Pang-apat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Itataboy ni Allah ang sino mang taong kanyang ililihis o di kaya ay kanyang ililipat ang boundary ng kanyang lupa o di kaya ang palatandaan ng kanyang lupa. Nang sa ganun ay makakuha siya ng bahagi, ng kahit katiting na bahagi mula sa lupa ng mga iba. Dahil ito ay kabilang sa pandaraya, ito ay kabilang sa pangangamkam. Ang sino mang tao na kanyang ililipat yung kanyang muhon, ililipat niya ang muhon niya upang makakuha siya upang madagdagan ang kanyang lupa, ang taong ito ay isusumpa ni Allah. Itataboy ni Allah mula sa kanyang habag. Ang syahid sa hadith na ito, mga kapatid, ang punto sa hadith na ito, yaong sinabi ni Propeta Muhammad, la'anallahu man dhabaha li ghairillah.
Itataboy ni Allah mula sa kanyang habag ang sino mang taong nagkatay na ang kanyang pagkatay ay kanyang iaalay para sa mga sinasamba dito sa mundo. Iaalay niya sa mga engkanto, iaalay niya sa mga anghel, iaalay niya sa mga taong mababait na mga taong namatay, sa mga libingan, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, sa mga bathala, sa mga puno, sa mga bundok, sa araw, sa buwan, o kahit ano pa, kahit saan pa niya iaalay. Maliban kay Allah, itataboy siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami sa atin ang gumagawa nito. Napakarami sa atin ang gumagawa nito. Nagkasakit lamang ang kanyang anak, pumunta na siya sa manghuhula. At itong manghuhula naman ay nagsabi sa kanya, magkatay ka ng manok at dalhin mo sa punong ito dahil ang anak mo ay pinsala ng isang engkanto. Yun ay kabilang sa ating pinag-uusapan. Kapag ginawa mo yun, ikaw ay itataboy ni Allah mula sa kanyang habag. Mawawalan ka ng tinatawag na tawfiq. Mawawalan ka ng tinatawag na blessings sa iyong mga salapi, sa iyong pamilya. Mawawalan ka ng gabay. Mawawalan ka ng tinatawag na pangangalaga ni Allah. Bakit? Ikaw ay itinaboy ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang habag. Kaya naman mga kapatid sa Islam, ang pagkatay ay dapat nating ialay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating ialay sa sino mang sinasamba dito sa mundo. Sa isang hadith na isinalaysay ni Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Mamamangha kayo sa hadith na ito at magtataka po kayo. Sinabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakapasok ng paraiso ang isang lalaki dahil lamang sa isang langaw, at nakapasok ng impyerno ang isang lalaki ng dahil lamang sa isang langaw. Bakit? Faqalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sabi ng mga sahabang nakarinig sa kanya, paano nangyari yun, o sugo ni Allah? Kanyang sinabi, marra rajulani ala qawmin lahum sanam la yuzawwijuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. May dalawang lalaking dumaan sa grupo ng mga tao, at ang grupo ng mga tao na iyon ay mayroon silang sanam, ribulto na sinasamba, ribulto na dinadakila, o Panginoon na dinadakila. At walang nakakadaan dito maliban na lamang na kinakailangan niyang mag-alay. Yuqarriba, kinakailangan niyang mag-alay. Sinabi nila sa isa, qarrib, mag-alay ka. Sabi ng tao, laysa indi shay'un uqarrib, wala akong mayroon na aking iaalay. Ang sabi ng mga tao, qarrib walau dubaban, mag-alay ka kahit langaw. Humuli ka ng langaw, katayin mo, ialay mo sa aming ribulto. Opo. At ginawa ng tao, faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Humuli siya ng langaw at kanyang kinatay at kanyang inalay doon sa kanilang sinasamba, dinadakila. At hinayaan ng mga taong ito ang taong iyon, at nung dinatnan ng kamatayan, siya ay pumasok or nakapasok sa impyerno dahil sa kanyang ginawang pag-alay maliban kay Allah. Ang pangalawang lalaki dumaan. Sabi nila, qarrib, mag-alay ka. Sabi niya, wala akong anuman na aking iaalay. Sabi nila, kahit nalangaw lamang. Hindi niya ginawa, kaya pinatay nila ang taong ito dahilan ng kanyang pagpasok sa paraiso. Mga kapatid sa Islam, hindi mahalaga yung langaw na pag-usapan dito. Ang punto sa ating topic
ay anumang liit o anumang laki ng ating iaalay. Kapag iaalay natin ito kay Allah, maaring sanhi ito ito ay sanhi ng ating pagpasok sa paraiso. At kapag inalay natin ito maliban pa kay Allah, iaalay natin sa mga Diyos-Diyosan o sino mang sinasamba ng mga tao dito sa mundo maliban kay Allah, pag hindi nagtauba, pag hindi nagbalik loob kay Allah, magiging sanhi ito ng kanyang pagpasok sa impyerno, mga kapatid sa Islam. Opo. Ang susunod na ating bibigyan ng linaw na kabilang din sa pagkakatay at pag-aalay. Sabi niya dito, babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Isa sa pinagtutuunan o di kaya isa sa nais iparating ng Islam ay ang matakpan o mapigilan o di kaya ay masaraduan ang pintuan tungo sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa topic natin na ito, sa pangalawang topic natin na ito, sinasabi niya dito, babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Usapin tungkol sa hindi kakatay o hindi ka magkatay ng para kay Allah sa lugar na doon kinakatay ang para sa iba pang sinasamba maliban kay Allah. Halimbawa na lamang, ikaw ay kakatay ng hayop at ito ay dadalhin mo doon sa puno at ang puno na iyon, nagkakatay doon ang mga taong pagano. Doon sa puno na iyon, doon nila inilalagay ang kanilang mga kinakatay. Doon nila inaalay yung kanilang mga kinakatay. Ipinagbabawal din sa Islam na kahit pa ang pagkatay mo ay para kay Allah, bawal ka pa rin magkatay doon. Bakit? Nang sa ganun ay pag nakita ka ng mga tao, hindi kanila pagdududahan na ikaw din pala ay nagkakatay para sa punong iyon. O di kaya para sa mga Diyos-Diyosang sinasamba dito sa mundo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Taubah, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa, min awwali yawmin ahaqqu an tuqama fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu, wallahu yuhibbul muttahirin. Opo. Sinabi ni Allah, huwag mong isagawa ang pagdarasal doon. Ano yung doon na tinutukoy dito? Yung masjid na isinagawa ng mga hipokrito sa panahon ni Propeta Muhammad. Yung masjid na isinagawa ng mga hipokrito, itinayo ng mga hipokrito sa panahon ni Propeta Muhammad na ang pakay nila upang magkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya. So pinagbawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad na huwag siyang magsagawa ng pagdarasal doon. Sabi niya, la masjidun ussisa ala taqwa fi awwali yawmin ahaqqu an tuqama fi. Yung masjid na itinayo mo sa unang araw ng pagdating mo sa Madina ay mas karapat-dapat na doon ka magsagawa ng pagdarasal. Bakit? Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Dahil sa masjid na iyon, may mga kalalakihang nais nila ang kadalisayan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. At mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagdadalisay. Sa isang hadith na isinalaysay ni Thabit ibn Dahhak radhiyallahu an, kalugdan na wasya ni Allah, siya nagsabi, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibawana. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد
Qala la. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awfi binadhrik fa innahu la wafa'a bilinadhrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam." Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Opo mga kapatid sa Islam, may isang lalaking namanata na siya ay kakatay ng isang kamilyo sa lugar ng Bawana. Ang Bawana ay sa pagitan ng Madina at ng Qasim. Opo, isang lugar ito na hanggang ngayon ay nandiyan pa sa pagitan ng Qasim or Buraida at ng Madina. Nagtanong ang propeta Muhammad sa mga tao, sa lugar ba na ito ay mayroon ditong wathan, ribultong sinasamba ng mga mangmang ng mga jahiliya? Sabi nila, wala. Sabi ng propeta Muhammad, sila ba ay nagsasaulog sa lugar na ito? Nagsasagawa ng pista sa lugar na ito? Ibig sabihin ng pista dito, mga kapatid sa Islam, yung pista pagdiriwang para sa sinasamba. Sabi ng mga tao, wala. Sabi ng propeta Muhammad, sabi ng sugo ni Allah, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, awfi binadhrik, awfi binadhrik, isagawa mo ang iyong panata, fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah. Tunay, sabi ng propeta Muhammad, ay hindi maaring isagawa ang isang panata kapag ito ay paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. At kapag hindi ito kakayanin ng ang anak o angkan ni Adan. So, sa hadith na ito, mga kapatid sa Islam, mayroon tayong makukuhang aral na kahit pa ang ating pakay ay para kay Allah, kahit pa ang ating pakay ay para kay Allah, kapag sa lugar na ito mayroong sinasamba, mayroong nag-aalay sa lugar na iyon, maliban pa kay Allah, pag-aalay liban pa kay Allah, ang pakay ay liban pa kay Allah, ay hindi pa rin natin maaring isagawa ang pagkakatay ng hayop sa lugar na iyon. Kaya naman, kinakailangan sa isang Muslim na maging maingat sa kanyang pagiging Muslim, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagiging Muslim. At kinakailangan niyang pag-aralan ang kanyang relihiyon nang sa ganun ay hindi siya mapasok sa anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay hindi pa niya alam at naisagawa niya, patatawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nalaman niyang ito pala ay bawal, kinakailangan niyang pigilan. Kinakailangan niyang pigilan nang sa ganun ay makukuha mo ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid sa Islam, ang pagkatay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatay at pag-aalay alang-alang sa ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamalaking uri ng pagsamba sa Kanya. Kaya naman, ang pag-aalay at ang pagkakatay ng hayop na ang pakay natin ay liban pa kay Allah ay kabilang din sa pinakamalaking kasalanan at kabilang sa tinatawag na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagtatambal sa Kanya, mula sa gawaing shirk, mula sa gawaing kufur. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawaing paglabag sa Kanya. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang tayo datnan ng kamatayan. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na igawad niya sa atin ang mabuting katapusan sa mundong ito. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.